Adventure scooter, mas suitable sa ating mga Philippine roads dahil na rin sa mga unpaved roads na meron tayo at siyempre pa higher ground clearance kaya perfecto on-road or small trail or small off-road na pupuntahan natin. Plus, mas komportable ang riding position pag mga adventure scooter ang gamit mo. Especially, pwede rin to sa mga back rides at passenger. Ang the best pa dyan, pwede pa tayo maglagay ng top box, side panniers for more luggage na pwede nating dalhin, lalo na kung long rides tayo, no? Mga idols, let's compare two model with different brand, isang Chinese brand at Japanese brand, at almost identical ang kanilang mga specs. Nagkakatalo na lang to sa mga features, especially sa mga electronics. Kaya let's go, samahan nyo ako mga idol sa ating comparison. Yan mga idol, good day sa inyo. Dalawang adventure scooter, bibigyan natin kayo ng full comparison. Ano ang mas pipiliin mo sa dalawang to? Honda ADV 160 or FK Motorcycle Philippines Venture ADV 150 Ultimate Edition. So pareho silang maporma, pareho silang hitik sa features. Magkakatalo na lang to sa kanilang mga specs. Tara, tignan natin lahat to. At sa presyo naman, ang presyo nito 166,900 at ito naman 166,000. So mas mahal lang to na 900 pesos. Kaya mga idols, ano ba ang magiging decision mo kung nakita mo at nalaman mo mga specs itong dalawang to? Tara, tingnan natin ano. And mga idols, pagdating sa styling at design, parehong formado at sporty plus aggressive din ang kanilang front face. Pagdating sa ating Honda ADV 160, ito ang ating latest model 2023. At para naman sa FKM Venture ADV Ultimate Edition, ito na yung pinaka version 2. So fine-tune na ang model na to. Mas in-improve nila lahat pagdating sa kanyang electronics. And sa model at branding naman, ang FKM Motorcycle ay Singaporean company at ang mga units nila ay galing ng China. Assemble sa San Simon, Pampanga. Plus, ang Honda ADV 160 siyempre pa, Japanese brand. Ito naman po ay galing naman ng Indonesia. Assemble sa Indonesia to. And ang planta naman ng Honda Philippines ay dyan naman po sa Batangas, no? Dahil mas subok na natin ang mga Japanese brands, especially Honda, no? Ang mga parts ito talagang quality. Yan yung selling point ng Honda motorcycle. Pagdating naman sa Chinese company, ang bilis nilang mag-update at talagang fast-paced yung kanilang innovation, ano? Pagdating sa mga features, doon nila nilalabanan yung mga Japanese brand. And sa mga subscriber natin at mga idol natin na hindi naman masyadong maselan, makikita nyo yung design ng Pecon Ultimate na to. Yung kanyang signal light, free-flowing yan, LED, at naka-projector headlamp yan, kaya mas visible. Pagdating naman sa ADV 160, ang forma din ng kanyang ilaw, ano, at yan po ay all LED lightings from the headlight, taillight, at mga signal indicators. So pareho silang LED, yun lang sa Ultimate Edition, yan po ay naka-projector headlamp. Mas malakas yung ano niyan, ilaw niyan, lalo na sa gabi. Very visible ka pag mayroon kang mga kasabayang sasakyan. Tingnan naman natin ang engine specs ng dalawang model na to. Ang Honda ADV 160 may total displacement 156.9cc, single cylinder, 4 valves ito, single overhead camshaft, liquid cooling, electronic fuel injection, CVT transmission at electric start. Max power 15.8 SP at max torque 14.7 Newton meters. Ganun kalakas ang performance nito. And mga idols, pagdating sa compression ratio ni ADV 12.0/1. Kasana yan, mataas ang compression dahil liquid cool ang ating makina. Well, para naman sa comparison ng Ultimate Edition, 150cc naman ang total displacement, single cylinder, 4 valves, single overhead camshaft, liquid cooling, electronic fuel injection, and CVT transmission. Plus, hybrid po ang engine ng Ultimate Edition. Max power, 16.2 SP, mas mataas ang kanyang max power, at maximum torque, 14.6 Newton meters. Mas mababa lang ng konti ang ating torque para dito. Compression ratio naman ito, 11.7/1. So sa hybrid engine po, meron tayong battery assist, ano, kaya mas lumakas yung power niya. Mga idols, pagdating naman po sa ating pinaka-suspension or chassis, yan ang ating Honda ADV 160 telescopic conventional forks to, Showa brand. At makita naman po natin, talagang ang ganda ng bounce niyan. And compare natin sa Ultimate Edition, same silang telescopic forks. Meron lang siyang rubber boots. Parang protection yan, especially kung mga off-road yung dadaanan mong, yung talsik ng dumi hindi papasok, no? And sa likuran naman, ang Honda ADV 160,
Dual shock absorber with sub-tank yan, Showa brand. At napil natin talagang kahit may passenger ka, ang ganda ng laruan nito. Well, para naman sa ating Ultimate Edition, same din siyang dual shock with sub-tank. And sa actual ride natin, dito sa Ultimate Edition, mas napil ko yung smoothness ng bounce. Parang mas matagal yung balik niya, no? Kaya pil na pil natin yung lambot. At para naman sa ating pinaka-stopping power, ang Honda ADB 160 meron niyang wavy disc, front disc, 2-piston caliper, and equipped ng anti-lock braking system. So confident tayo dahil may ABS po ang ating front brake. Compare natin sa Ultimate Edition, same na wavy disc pero tingin ko mas malaki yung disc niya at naka 2-piston caliper din to, equipped din ng anti-lock braking system. At ang likuran naman na disc brake ng Ultimate, wavy disc din, 1-piston caliper. Ito, meron tong equipped na anti-lock braking system. So dual channel ABS tayo with traction control na rin. So safety features, lumamang po ang ating Ultimate. Para naman sa Honda ADB, same din to na wavy disc, single piston caliper. Unfortunately, wala siyang ABS. So single channel ABS lang ang Honda with the HSTC or Honda Selectable Torque Control. Yan po ang traction control ng Honda motorcycle. Siyempre, tingnan naman natin yung kanilang mga wheels. Naka-alloy mag wheels po ang Honda ADB 160. Multi-spoke design yan. Para naman sa Ultimate Edition, same din. Alloy mags, multi-spoke din. At ang ginamit na brand ng tires ng Ultimate ay CST tires. Dual purpose type. At yan po ay Chinese company. Pagdating naman sa ating ADB 160, Federal Tire naman yan, Indonesian brand. Ang sukat ng gulong ng ating ADB 160 sa front ay 110/80 by 14. Ang Ultimate naman 180 by 14. Mas malapad ang gulong ni ADB sa front. Sa likod naman, same sila ng size, 130/70 by 13 inch. Pareho sila ding tubeless ang design ng mga tires na to. So, Federal po sa Honda at CST naman sa Ultimate Edition. At sa design naman ng kanilang rear fender, mas okay itong sa Ultimate, mas mahaba kasi, no? At para natin itong dinaan sa isang maputik na daan. Makita nyo, mas madumi yung likuran ni ADB 160 kasi yung mudguard niya parang kapos, And pagdating naman sa sukat, yung kanilang dimension, kung papansin nyo mga idols, halos magkasing laki lang sila, Yung taba, tingin ko mas mataba ng konti. Itong ADB 150 Ultimate. Ang wheelbase nitong ating ADB 160 ay 1,324mm. At same lang sila ni Ultimate Edition. Parehong-pareho sila ng sukat. Well, para naman po sa ating ground clearance, yung kanilang taas ng ground 165mm sa ADB 160, same din ng sukat sa Ultimate Edition. So, parehong pa sila, identical talaga silang dalawa. At mga idol, ang bigat naman, dun sila nagkakalayo. Ang weight ni ADB 160, 133 kilograms. Para naman sa Ultimate Edition, 155 kilograms. May big difference na 22 kilograms yung bigat ni Ultimate Edition. Of course, yan po ay makaka-apekto sa ating power to weight ratio. At kung merong Ultimate Edition 2.0 version, sana mas mababa na at mas magaan, So, ayan mga idol, sukatin natin ang seat height. Ito, 800mm ang sukat ng Venture ADB Ultimate version, Sakto lang kasi lang tayo, abot natin yung ayan, relax lang. Tayo. Ayan. And sa ating ADB 160, ito ang kanyang sukat. Dito, ganoon din. Ang height ko 5'6", So, yun. Para naman sa upuan, mga idol, ang Ultimate Edition, nakita naman po ninyo. Actually, malambot yung kanyang foam dyan, makapal yung padding, at talagang mapipil mo na komportable sa rider at sa ating passenger. Para naman sa ADB 160, dahil ito po ay accessories na, So, pinalitan na siya ng mas magandang upuan. Meron ng parang camelback. Para sa passenger, hindi siya nauusog. At syempre sa ating compartment, luggage check naman tayo. 30 liters yung capacity ni ADB 160.
So dito mapapansin natin talagang marami tayong madadalang personal belongings natin dito. Extra things na magagawa natin para sa ADB 160. Pagdating naman sa Ultimate Edition, dahil to ay hybrid, kinain nung battery yung space ng kanyang compartment. So medyo mas maliit ng konti para sa ating Ultimate. Meron din siyang helmet hook dyan. Pwede mo isabit yung inyong helmet. At makakatulong yan, another convenient para sa rider. Pagdating naman sa ating fuel capacity, ang ADB 160 ay merong total na 8.1 liters and fuel consumption naman na 45 km per liter. So matipid ang gas consumption. And yan po ay tested mismo ng Honda motorcycle. So subok na nila yan. Well, compare naman natin sa fuel capacity din ng Ultimate Edition mga idol. Ito naman merong total gas volume na 9.3 liters. So lamang siya ng 1.2 liters pagdating po sa Ultimate Edition. At fuel consumption naman ito, hindi sila nagkakalayo, 43 km per liter. And personally, na-test natin itong pareho. Talagang matipid po talaga sa gas consumption itong dalawang model na to. Ang Ultimate Edition, naka-keyless system din ito. And dun sa kanyang keyless, pwede nyo nang i-lock ang inyong unit. So meron siyang answer back at alarm. Ang kagandahan sa ating Ultimate Edition, pwede mong i-open yung upuan with that keyless. So mas maganda, convenient para sa'yo. At para naman sa Honda ADB 160, ang keyless nito meron ding alarm, anti-theft alarm, at may answer back system din. So secure ang ating unit para dito. Well, sa compartment, ang ADB 160 meron sa left side na compartment dyan at nandyan din sa loob niya ang USB charger type A. So pwede mo nang i-charge yung cellphone mo, ilagay mo dun sa loob ng compartment. Para naman sa Ultimate Edition, meron siyang socket charger dyan sa loob. So kung gusto nyo bumili ng adapter, pwede pa dyan. Plus, meron din siyang USB charger type dito naman sa labas sa bandang gitna. So kailangan mo lang ng cellphone holder para pag nagcha-charge ka, ayan, pwede mo nang i-charge yung cellphone mo. Dito po sa gitna yung pinaka USB type A. So dalawa yung charging na pwede mong gamitin sa Ultimate Edition mga idol. And para naman sa ating ADB 160, yung ating tapered handlebar, talagang quality. Yung mga switches talagang okay din at matibay. Plus, meron din tong idling stop and start system para mas makatipid tayo sa gas consumption. Same din sa ating Ultimate Edition, meron ditong idling stop and start, hazard switch at pass switch. Plus yung mga lever nyon ay meron ding adjustable sa Ultimate at park brake lock. Yan po yung mga available sa ating Ultimate. Para naman sa ating instrument cluster, yung ating display, fully digital ang ADB 160 pero medyo maliit yung kanyang mismong meter. So pagka nag-ride ka, lalo na kung gabi, kita naman yung visible naman yung ating display dyan. Well mga idols, yung mga information dyan, siyempre meron din tong voltmeter, fuel gauge, temperature, meron din tong clock, at yung mga indicator ng ABS at traction control. Pwede mong switch off dito yung HSDC. Again, yung mga other information pa, visible naman, pero may kaliitan kasi yung panel. Compare sa ating Ultimate Edition, mas malaki yung panel niya, 7-inch yung size nito. At ang kagandahan, colored yung kanyang display. So mas visible, lalo na kung tanghaling tapat. So mas makikita mo dito sa FKM. So yung kanya namang mga features para dito, magugulat ka yung RPM niya. Pagka nagtothrottle ka, sumasabay, meron siyang parang animation dyan. At ang advantage naman ng Ultimate Edition para dito sa model na to, meron siyang tire pressure monitoring. At yan, meron siyang built-in camera, front and rear. So, yung camera niyan, pwede nyo pong i-record yung inyong mga rides. Especially kung long rides kayo, makakatulong yan. Protection natin yan, or safety natin, lalo na kung meron kayong insidente, papakita natin yan as evidence, meron tayong pruweba. At isa pa dyan, may Wi-Fi connection ng Ultimate Edition, phone mirroring, pwede kang manood ng inyong Facebook at YouTube, i-connect mo lang yung application dyan. At yun nga, dahil sa tire pressure monitoring, makikita nyo na rin at i-advise kayo ng ating motor na to kung kailangan nyo ng pahanginan yung mga tires natin. So maganda yan, especially kung tayo po ay naglalong rides. So dun lumamang ang model ng Ultimate Edition dito sa ating Honda ADB 160.
phone mirroring, tire pressure monitoring, at built-in camera front and rear. And this feature talagang mas lamang talaga yung Ultimate Edition. Makikita naman po ninyo. So, hopefully, ADB 160 sa next update, makita na rin natin yung mga ganitong klaseng high-tech features, tire pressure monitoring, Wi-Fi connection, or phone connection. So, hopefully, ayan po ay update ni Honda motorcycle. Manually adjustable yung parehong windscreen ng dalawang model na to sa ating Venture Ultimate. Yan po, adjustable. I-adjust mo, pwede mong itaas, ibaba. Same sa model na ADB 160 mga idol. Ayan po yung mga benefits niyan. So si Honda ADB naka-split type ng kanyang frame para sa likuran, yung pinaka-grab rear ng ating passenger. Ito naman si Ultimate, isang buo, pero meron na rin siyang abang for top box. So hindi ka na bibili ng top box frame, pwede mo nang ikabit yan dito. Yung stepboard ni sa passenger, yan, makita naman. Maganda naman yung quality niya. Kaya ADB 160 yan, meron din siyang ganyan. So si FKM, yan, side stand cut-off switch, pwede nating patayin yung makina. Yan, patay na yung makina ni FKM. Same with engine cut-off switch ng ADB, meron din siya. Ayan, meron siyang side stand cut-off switch para sa ating ADB 160. So may center stand ng ADB, meron din ang ating FKM. Sa mirror naman, makita nyo talagang malaki at visible yung ating side mirror for Honda. Sa FKM naman, makita nyo malaki din, pero I think mas okay yung design ni ADB 160. So that's it mga idol, yung ating comparison ng ADB 160 at itong FKM Venture Ultimate Edition. So yun mga idol, ang ating comparison ng dalawang adventure scooter na to na mabibili mo ngayong 2024. Available to ngayon sa market, sa Honda store at ito naman sa mga FKM store. So thank you very much po sa FKM and salamat din sa ating idol na si EJ Motobot. Follow nyo yung kanyang page, siya pong may-ari nitong ADB 160. So para magawa natin ng magandang comparison video itong dalawang motor na to. So kayo na pong bahalang pumili at mag-decide kung ano yung final na inyong pipiliin. Pero para sa akin, pareho silang maganda, parehong quality. At siyempre, nagkakaiba lang sila sa mga specs and features. So mas maraming loaded itong ating Ultimate Edition. Yan po mga idols ang ating feature para sa inyo. Ang presyo nito, 166,900. 166,000 naman para sa ating FKM Ultimate Edition. Alright mga idols, huwag niyo po kalimutang i-subscribe ang ating YouTube channel and follow nyo ako sa ating FB page for more details. Siyempre pa mga idol, salamat sa ating riding jersey, ang ating sponsor Premium Gears, napakaganda. Kung gusto nyo umorder nito, check out yung sa kanilang FB page Premium Gears, follow nyo yan, at sa kanilang Shopee account, pwede ko yung mag-check out dyan. Alright mga idol, salamat po. Ingat tayong lahat at subukan na natin i-ride itong dalawang to. Parehong gwapo,